Yun. At purihin po ang Panginoon. Are you blessed today, church? As always. Amen. Sige nga po, purihan natin ang Panginoon sa isang masigabong palakpakan. Yan na bang pinakamasigabo ninyo, mga kapatid? Sa Panginoon po yan. Amen. Alam niyo, pag tayo pa'y pumapalakpak sa Panginoon, dapat mas malakas kesa sa mga paborito nating artista, no? Di ba? Pag tayo natutuwa sa mga paborito nating celebrity, ay talaga naman, lakas ng palakpak natin. Pero ang palakpak natin sa Panginoon dapat mas malakas talaga because He's worthy to be praised. Amen. Amen. At tayo po ay talagang masayang-masaya today. It's Sunday once again. It's the 4th Sunday of December. At 3 days from now, we'll be celebrating Christmas. At habang hinihintay po natin ang ating mga kapatiran, let's pray for them na sila po'y makarating ng payapa dito sa church. Dahil medyo alam na natin, marami ng pinagkakaabalahan ng marami ngayon dahil magpapasko na. Amen. Sila tita ba? Dadating? Ate Mais? So, binabati natin sila. We miss you, tita. And of course, today, it's a special day for SGC because isa po sa mga members natin is celebrating his birthday. Happy birthday, Kuya Gio. Hindi ko na itatanong kung ilang taon si Kuya Gio. Ilang taon na ba si Kuya Gio? Oh, talaga. Hindi halata, Hindi halatang 61, mukhang 60 lang, At sa lahat po ng mga nagsiselebrate na kanilang birthday, of course, we would like to say happy birthday kay Ate Irene. Last Wednesday, she celebrated her birthday. Alam ko, 6 months ang tanda sa akin ni Ate Irene. So, di ko na aminin kung ilang taon si Ate Irene. Basta alam niyo na ako'y 53. Alam niyo na kung bakit, no? And, of course, we miss you, si Sister Dora, na ngayon ay nasa Iloilo na at nakasama namin last Tuesday. Ang ganda nung bonding namin kasama si Teacher Nelly. At alam natin ngayong Kapaskuhan, marami tayong pinagkakaabalahan. Pero ang pinakamahalaga, yung fellowship with yung inyong mga kapatid sa Panginoon. And of course, thank you kay Ate Jackie, kay Kuya Makoy, kay Ashley. At nalaman ko tuloy yung favorite song ni Ashley. Favorite ko rin yun Paborito kami ng kanta Oo, so, sa birthday na lang ni Ashley, papakanta natin sa papa niya yung favorite song ni Ashley. Ayan. So, salamat, ha. And mga kaibigan, sa mga nanonood online, welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Duhot. Kami po ay nagpapasalamat for joining us today. At in Wednesday, in 3 days time, tayo po ay magsa-celebrate na ng Kapaskuhan. Kaya po talaga namang iba talaga ang simoy ng hangin kapag Kapaskuhan. Merry Christmas at Jenver. Kailan na birthday ni Jenver? June. So, happy birthday, Jenver. Kaya pala, Jenver, sa June ang birthday niya. Kaya Jenver. Ayan. So, magsa-celebrate ng birthday sa June. Advance, happy birthday. Advance tayo dito Of course, we welcome si Chloe. Tutuwa ako pag nakita ko si Chloe. Pero hindi ko naman namimiss si Chloe kasi pag tinitignan ko si Gab, nakikita ko si Chloe. Maraming salamat. And of course, grabe, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, talagang yung blessings ng Panginoon, sabi ng nakasabihan, when it rains, it pours. Sunod-sunod, ito'y naranasan namin sa buhay ni Kuya Aves. Sabi ko sa kanya, kasi talaga yung, kinuwento niya kanina, na sa trabaho niya, hindi pwedeng mawala ng computer. Sabi ko sa kanya, anak, just relax. Don't be tense. You might collapse. Relax ka lang. Sabi ko, the Lord will provide. Kasi ang sinasabi ko sa family namin, pag may nasira, huwag ka mag-alala, papalitan ng Diyos yan. Ako nga, pag may nasisira akong gamit, naghahalo yung lungkot at saya ko kasi sabi ko, Lord, papalitan mo ng bago. So sabi ko, anak, huwag kang magduda. Umasa ka sa Diyos. Huwag kang umasa sa amin kasi pag umasa tayo sa tao, that's doomed to fail. Di po ba? Pero sabi ko, anak, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Huwag kang malungkot. Of course, dala siguro ng kabataan,
medyo may mga pagkakataon na gumegewang paminsan-minsan, nalulungkot. Pero sabi ko, anak, the Lord will provide and God is true to His word. Noong nag-provide ang Panginoon, sabi ko sa Kanya, buti na lang. Hindi tayo bumili nitong 6 months ago. Kasi, nung 6 months ago, ang available po ay M1 pa lang. Nitong pagpasok ng December, actually November, yung M1 naging M2. Tapos sabi ko, may mas magandang plano ng Panginoon. So, alam niyo po anong advantage ngayon? In-upgrade pa ng Mac yung kanilang produkto. Mula M1, M2, walang M3, nag-M4 kagad. Mas mura pa. Di ba? It's worth the wait. Ganun po ang Panginoon. So, sa mga nanonood sa ngayon, wag po kayo nagmamadali. Ipanalangin niyo sa Panginoon and then trust Him. He knows what's best for you. Kagaya na nangyari kay Kuya Gab. Talaga naman, yung biyaya niya. Hindi ko na po ikukwento na meron siyang bagong drum set. Hindi na. At saka, yung kanyang butihing ama, talaga namang muntik ko maatras ang kanina, yung ganda ng kanilang bagong sasakyan. Purihin natin ang Panginoon. Woo! Congratulations. Talaga namang, mamaya isasakay kaming lahat, magjo-joyride kami sa buong Metro Manila. So, congratulations kay Kuya Ed. We're happy, we're celebrating with you kay Ate Maisa. Ganun po talaga, pag nagbuhos ng pagpapala ang Diyos, hindi nyo mapipigilan. Amen? So, ito po may kinalaman din sa pag-uusapan natin at malalaman natin. Bakit ganun? Ba't parang obvious na ako'y pinagpapala ng Diyos? Yun po yung may kinalaman sa ating pag-uusapan. So, excited na po ba kayo na talakayin natin ang ating message for today? Amen? So, sige po, let's pray. Aba, we thank you so much dahil ang dami po namin mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa inyo. Salamat, O Diyos, dahil hindi naman po kami nagdiriwang sa mga pagpapalang ibinibigay mo, but Lord, kung ba't kami nagdiriwang, it's because of who you are. Ikaw ay tapat sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, at sa iyong mga pangako sa amin. Salamat, O Diyos, that you promise that you will never leave us nor forsake us. At ito po ang patuloy na nararanasan na aming mga kapatiran. I pray also, Lord, sa mga kaibigan namin nanonood sa amin online. Kung ano man pong mga pinagdaraanan nila, I pray that this message will empower them, Lord, will encourage them, Panginoon, makita po nila kung gaano po nananagana ang iyong biyaya at ang iyong pangako sa amin na talaga namang naisin mo ang pinaka-mabubuti para sa amin. At makalipas po na aming pakikinig sa mensahe pong ito. Panginoon, maghumiyaw at patuloy pong managana sa amin ang pagkamangha sa aming kaluluwa dahil kayo po ay tunay nga pong isang Diyos na marapat na itaas. Salamat po. Salamat po. And Lord, use me as your mouthpiece. Ito po ay malinaw kung mailahad at maipahayag. At ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Gaya po ng sinabi ko kanina, kapag ang Diyos po ay nakikita natin kung sino talaga siya, nawawalan po ng kapangyarihan ng kalaban para tayo po ay lituhin. Kasi pangkaraniwan, kaya tayo nalilito dahil hindi natin kilala ang Diyos. Ang Diyos po natin ay, kagaya ng kinanta ni Ate Jackie kanina, He is holy and He is holy forever. Now, yung holiness po ng Panginoon, thrice holy. Naalala ko na ako po ay bata-bata pa, meron kami kinakanta sa aming church noon. Ito po yung hymno, Holy, Holy, Holy. Alam niyo yung song na yun? Kaya pala siya thrice holy. Pag tinitignan mo siya, siya po ay talagang kahit saan mong banda ibaling ang iyong pagtingin sa Panginoon, siya ay sadyang banal. Because, once again, gaya na sinabi ko kanina, Jesus did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. Kaya pala, holy, holy, holy. Siya po ang Diyos na ating sinasamba, sadyang banal. At sa umaga pong ito, bilang pagkilala po at pagdiriwang sa nalalapit na Kapaskuhan, at naisin ko po na sa ating pong pag-uusapang ito ay kapag nagiging makulay sa atin at nagiging malinaw sa atin ang Kapaskuhan, na lalo po nating sineselebrate ito ng mas makulay. Di ba? Kagaya ng birthday. Minsan, may mga ibang tao, pag sumasapit ang birthday nila, ayaw nilang nagbe-birthday, natatakot sila. Tumatanda na ako. Pero pag nakita natin yung biyaya ng Panginoon, yung iba nga hindi pa inaamin yung edad eh.
Tutuwa ako kay Kuya Gio, inaamin niya, hindi niya kinakahiya. Kasi naalala ko nung nabubuhay yung tiyahin ko. Naalala ko nung may kwento ko lang yung auntie ko nung nabubuhay. Eh di syempre, auntie ko siya, kapatid siya ng daddy ko, ano? Of course, mas may edad siya sa akin. Nag-stay na lang siya sa edad na 22. Sabi ko sa kanya, auntie, tawag sa kanya, mama, parang mas matanda pa ako sa'yo ngayon, ha? Nag-stay na lang siya pag tinatanong ko siya, ilan taon na po kayo? 22. Ako nung 23, mas matanda na ako sa'yo. Now, pag tinignan po natin yung birthday, bakit sumasapit ang birthday? At nakikita natin na yung kada taon na dumaragdag sa atin, biyaya yun eh. Di po ba? Biyaya yun. So, yung iba naman, kaya hindi sila umaamin sa edad nila, ay nilang sabihin na matanda ka na. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, habang dumadagdag yung taon sa atin, pangako po ng Diyos sa atin, dumaragdag din po yung lakas natin. Amen. Kung si Moises nga inabot na 120 years, nanatiling malakas. Lalo tigit po tayo. Si Moises po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Tayo nasa bagong kasunduan ng purong biyaya. So kung inaintindihan natin ang mga pagpapala at biyayang ito, naniniwala po kayo na speak blessing and favor bawat isa po sa atin dito, na tayo po ay iidad, sasapit ng maraming birthdays na patuloy tayong lumalakas at lumalakas ng lumalakas. So, if you believe this, please say amen at pakilagay sa inyong comment section, sa ating comment section, amen. I believe that. Kasi yan po yung mga anak ng Diyos. Yan po yung distinct factor natin sa mundo. Yung mundo po ay habang tumatanda sila ay nanghihina, pero tayo po, gaya tayo ng mga agila. Amen. Umiidad, pero talaga naman lalong namumukadkad sa kagandahan. Sabi nga ni Teacher Nelly, siya ay likas. Yan ang pangalan ni Teacher Nelly nung araw likas sa kagandahan. Amen. Likas sa kagandahan. Amen. And today, pag-usapan po natin, at binigyan ko po ito ng isang magandang titulo, that Jesus was born a king and a kinsman. Now, alam niyo po ba, ang Panginoong Hesukristo po ay isinilang hindi para maging hari. Ulitin ko ang Panginoong Hesukristo po hindi siya isinilang para maging hari. Siya po ay isinilang na sadyang hari na. Kasi may mga tao na isinisilang sila, bawa, isang hari, isisilang yung kanyang anak, inihahanda na siya para maging hari. Ang Panginoong Hesukristo po hindi. Isinilang siya sa mundong ito, hari na siya, sadyang hari. At ngayon, para pag-usapan natin at alamin natin at pagyamanin natin ang mga katotohanan ito, gusto ko pong alamin ang inyong mga saloobin at nagbigay ako, of course, sa atin pong pag-aaral, meron tayo at magsisimula tayo sa isang katanungan. So this is our question for today. Why did God take on human flesh? Bakit po siya nagkatawang tao? So what do you think? Sa mga kaibigan po natin nanonood online, please give us your feedback o yung inyong mga komento. Now, pag sinabi natin nagkatawang tao, kasi marami pong relihiyon sa ngayon, hindi sila naniniwala, or in particular yung isa pong relihiyon, bagaman ang pangalan po nila ay, sila po ay Eklesiya ni Kristo, pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dito po sa church natin, we believe and we stand that Jesus is 100% God and at the same time, He's 100% man. Na pag sinabi natin nagkatawang tao, merong original form. Nakakuha niyo po yun? Halimbawa lang gawin natin illustration. Halimbawa, nanganak si Teacher Nelly. Pasensya na kayo, nakikita ko lagi si Teacher Nelly kasi nakapang-communion si Teacher Nelly today. Naka-all white. Halimbawa, nanganak lang si Teacher Nelly, Now, tinatanong ba natin dun sa nanganak, Teacher Nelly, yung po bang anak niyo kumusta? Nagkatawang tao ba? Di ba hindi na natin tinatanong yon? Kasi automatic siya, nung isinilang, tao na siya. Pero pag binasa natin ang Biblia, sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao. So, ibig sabihin, meron siyang original form. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. So, praise God, buti na lang, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, hinayaan niya ang kanyang sarili para abutin ang ating mundo at abutin at ang ng kasalanan mo at kasalanan ko. Siya po ay nagkatawang tao. Kaya po dito sa church, we believe that Jesus is 100% God and at the same time 100% man. At naniniwala po tayo na ating Panginoon Jesucristo ay ang Diyos na ating sinasamba. Amen. So why did God take on human flesh?
At aalamin din po natin mamaya, ano ibig sabihin ng kinsman? Narinig nyo na po ito, kinsman. So ito pag-uusapan natin. Jesus was born a king and a kinsman. So dito muna po tayo. Si Jesucristo po, dapat malinaw sa atin mga kapatid. Church, listen that once again, Jesus was not born to be a king. He was born a king. Hari na po siya. At ito pa pinapatutuhanan sa atin ng Matthew chapter 2 verses 1 to 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born the king of the Jews? See, church? He was born king of the Jews. Hindi po siya isinilang para gawing hari o maging hari. He was born king of the Jews. Now, meron pang isang napakagandang propesiya. Si Isaiah, mababasa po natin ito in Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Of course, ito po ay hula, referring to Jesus Himself. Amen. So, ang atin pong Panginoon Jesucristo, He was born King. Amen. So, siya po ay hari na talaga. Hari ng mga hari. Alam niyo po yung phrase na yon, King of Kings? Sino yung mga, di ba yung King, referring to Jesus, capital K? King of Kings. Sino yung plural na kings doon? Sino yan? Tayo yun. Because we are called to be kings and priests. Amen. We are called once again, church, this is good news. Kings and priests. Kaya po tayo mga pari at mga hari, pag nagsasalita, ibig sabihin, when you are in agreement with the Word of God, nangyayari. Kaya church, listen kung kayo po ay anak ng Diyos, mananampalataya, born-again Christian, you are called to be kings and priests. Pagdating ng panahon, tayo po'y maghahari, pamamahalaan tayo ng Panginoon. So, huwag mong tatawagin ang sarili mo na madumi. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Pag kinikilala mo sarili mo, madumi ka, you are negating the finished work of Christ on the cross. Sinasabi mo, Lord, walang kwenta ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Mali po iyon. Now, kung kayo po ay itinalaga ng Diyos bilang hari at mga pari, pangatawanan po natin yun. Ikilos natin yun. Tayo yun Ang mga hari at mga pari ay hindi ho nagsasalita ng mga kabulastugan. Hindi po ba? Tayo po ay kumikilos ayon sa pagkatawag. Kasi tayo po ay anak ng Diyos. Diba? Amen, church? So, ang kilos natin, malinis at may dangal. Amen. Because we're called kings and priests. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ay pare or hari. Kaya pala talagang napaka pinagpala po ng isang kagaya mo. Amen. So, nasagot na po natin, si Jesus was born a king. Now, alamin natin, what is a kinsman? Para po sagutin itong tanong na ito, meron pong tinatawag sa Biblia para lalo po natin maunawaan ang isang kapahayagan patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Idinadaan po ng Biblia, lalo tigit pag kayo po ay nagbabasa sa Old Testament books, may mga tinatawag na typology. Come on, church, say this with me. Typology. Ano ibig sabihin ng typology? Hinanap po sa dictionary. Ito po ang sabi ng diksyonaryo. The study and interpretation of types and symbols originally, especially in the Bible. So wala pong insignificant detail sa Biblia. Even po yung mga pangalan, may ibig sabihin yun, nakatago yun Di ba? Remember last Sunday, pinag-usapan natin, sa mga interesado na magkaroon po ng revelation about the Word of Christ, inilalantad po ito ng Diyos. Pero sa mga walang gana at wala pong pagnanasa na malaman, nakatago ito sa mga symbols, and ito po ay tinatawag na typology or pagsasalarawan. Tupos, types. Now, aalamin natin, what is a kinsman? Pag sinabing kinsman, so bigyan ko na po kayo ng kapahayagan. Ano ibig sabihin ng kinsman? Kinsman, ito po ay kamag-anakang lalaki na manunubos. Pag sinabing kinsman. At meron po itong
kaugalian na ginagawa sa Israel. Kapag ang isang tao po ay baon sa utang, baon sa kahihiyan, of course, pag ikaw ay baon sa utang, ikaw ay kaaninsabay nun ay kahihiyan, di po ba? Now, hindi po tapos ang buhay nila. Dahil kung kayo po ay may kamag-anakang lalaki, that's a kinsman redeemer, meron po siyang 3 qualifications. Una, dapat hanapin mo yung kamag-anakan mong lalaki. Ikalawa, dapat siya ay mayaman. Ikatlo, dapat siya ay willing to help you. So ito yung 3 qualifications na isang kinsman redeemer. Male relative. Ibig sabihin, same pedigree. Kamag-anakan mo. Number 2, wealthy. Number 3, itong pinakamainam sa lahat. He is very much willing to help. Of course, tayo po, di ba? Meron tayo mga kamag-anakan. Sino dito ang walang kamag-anak? Na isinilang na lang, biglang kabuti na lang. Siya lang nag-iisa sa buhay. Walang gano'n. May kamag-anak pa rin po kayo. Kung kayo po ay walang kamag-anak, hanapin nyo. Nakadikit naman sa apelido yan eh. So pag kayo po, ang maganda rito, no? Sa kinsman redeemer, once again, ang qualification, he should be a male relative, malapit na kamag-anakan lalaki, wealthy, and willing to help. Tayo, may mga kamag-anakan tayo. Amen. Meron din tayong mga kamag-anak. Mayayaman. Meron ba kayong kamag-anak na mayaman? Ang problema, willing ba silang tumulong? Yun ang problema. Ang tao po ganito eh, no? Pag lumapit tayo sa tao, yung first hihingi tayo ng tulong, masaya pa yan eh. Ito yung propensity ng tao, no? Pangkalahatan. Tutulungan ka nila. Of course, no? Tao sila. Pangalawa, tutulong pa rin. Pangatlo, tutulong pa rin. Pang-apat, siguro sabihin sa'yo, ikaw na naman. Nauuta na, ang tao nauuta. Ganun po ang propensity. Pero ang Panginoon, kakaiba. Ang gusto ng Panginoon talagang lumalapit tayo sa Kanya. Alam mo, ang reklamo ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad, sa kanilang panahon, nung nag-ministeryo ang Panginoon sa Kanyang mga disipulo, anong laging sinasabi niya? Yung Kanyang indignation, yung Kanyang parang kalungkutan sa mga disipulo. Anong sinasabi nila? Sinasabi ni Jesus sa Kanyang mga disciple, "You of little faith." Di ba nakakatuwa yun? Hindi niya sinasabi sa mga disipulo pag humingi ng tulong. Actually, hindi nga sila humingi ng tulong eh. Hindi niya sinasabi na, ikaw na naman. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, "You of little faith." So, ibig sabihin, anong mensahe doon? Why not ask big from me or ask me from favor pa? Humingi ka sa akin, huwag kang mag-alala. Hindi kita itataboy. Akala natin kasi nakagisna natin. Nung araw na alala ko na huwag ka na raw masyado nagpipray sa Panginoon. Huwag ka lumalapit sa Panginoon tapos sinasabi mo, "Lord, pengi noon." Lumaki ako sa ganong katuruan eh. Di ba? Ngayon, itong tanong, kung hindi ka hihingi sa Panginoon, hindi mo sasabihin sa Kanya na, "Pengi noon," kanino usually nanghihingi ang tao? Kanino umaasa? Sa sarili niya. Kasi pinagbawalan siya ng pulpito eh. At pag humingi siya sa sarili niya, at napagbigyan niya yung sarili niya, sino na itataas? Sarili niya. Or pag gipit na siya, sabi ng relihiyon, sabi ng simbahan, huwag kang lumalapit sa Panginoon, tapos pengi noon. Lumalapit siya sa kalaban ng Panginoon. Napapahamak sila. Now, why not ask from Jesus Himself? Kaya ang indignation niya sa atin, "You of little faith." Ano ibig sabihin nun? Humingi ka sa akin. I have so much more for you. Bakit ka mahihiya? Sabi ng Panginoon, "Ask and it will be given to you." Kung bakit hindi ka nagkakaroon, hindi ka humihingi. Yun ang sabi ko kay Aves, "Anak, sabi mo sa Panginoon, kailangan mo nito." Maglambing tayo sa Panginoon. Amen. Di ba? Kung binibigay nga ng Panginoon yung mga bagay natin hindi hinihingi eh. Hindi natin hiningi ang Panginoon Hesukristo na ating kaligtasan. "He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also give us freely all things?" Kung ibinigay niya sa atin yung pinaka-importante, yung ating pinaka-ultimate na pangailangan na hindi natin hiningi, ipagkakait ba niya sa iyo yung mga bagay na kailangan mo? Logic. Spiritual logic. Hindi binigay niya sa atin si Jesus, hindi natin hiningi. Ngayon, ipagkakait niya ba sa iyo yung mga bagay na hinihingi mo na alam niya makakabuti sa iyo? Wow. Kaya sabi ko kay Aves, "Anak, huwag kang mag-alala. Ang Diyos hindi nagkakamali. Meron siyang perfect time at hindi siya nauuna, hindi rin siya nahuhuli. Perfect ang oras niya." Amen.
So mga kapatid, God loves you so much. Kung hindi mo pa natatanggap yung hinihingi mo sa Panginoon, meron siyang magandang plano para sa iyo. Meron siyang ibibigay na maganda talaga. You have to believe this. Huwag po kayo ma-disappoint. Marami pagkakataon bilang tao na di-disappoint tayo. Sabi ko nga minsan kay Mami Joy, sabi ko, Ma, pinag-pray natin ito, hindi pa dumarating. Alam ko na. May magandang ibibigay sa atin ng Panginoon. At dumating talaga. Ang tagal nag-pray ni Mrs. nang magkakaroon siya ng boyfriend. Di ba? Nung dumating, nag-pray siya ng husband. Binigay Hank. Yung nga sabi ng Biblia, Ephesians 3:20, alam ko nakaka-relate din si Ate Jackie. Nakaka-relate ka rin. Ganun ka rin, di ba? Ano sabi ng Bible? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Iniisip mo pa lang, pero alam ng Panginoon ang pinakamagagandang ibibigay niya sa iyo. The Lord will never answer your prayers. He will always over-answer our prayers. Nilalagpasan po niya ating mga expectation. Bakit sa akin, Pastor, hindi nangyayari? Because nagre-reklamo ka Puro tayo reklamo. Alam niyo, yung complain, ibig sabihin pala ng complain, you will remain the same. Kapag ikaw ay malungkot, complain, you will remain the same. Ibigay mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, meron akong pangailangan ganito. And then, believe it. Move on ka na sa buhay mo. Bahala na siya, magugulat ka na lang, darating. Maganda pa kulay, malaki pa gulong. Ang ganda pa. Di ba? Mas maganda. Amen? Amen. Ganun talaga yon. Wala kayong magagawa. Ang Diyos po natin ay tuwang-tuwa sa pagbibigay. Amen? So ngayon po, pagpatuloy natin, kung bakit po ito binabanggit sa inyo, it's because we have a God who knows what's best for us. We have a God who loves us so much. Now, balikan po natin itong qualifications ng Kinsman Redeemer. So once again, ano pong Kinsman Redeemer? Ito po ay kamag-anakang lalaki. Kamag-anakang lalaki na mayaman. Ikalawang qualification niya, at willing to help. And this is a type of our Lord Jesus Christ. So isipin natin ang kinsman redeemer natin si Jesus, hindi lamang po siya isinilang na hari, but also, He was born as a kinsman redeemer. Dahil tayo po ay makasalanan because of Adam's sin, kailangan po natin kailangan tayo matubos sa ating mga kasalanan. And praise God, meron pong isang kamag-anakang lalaki na inilaan ng Diyos sa atin. Now, paano naging kamag-anakang lalaki ang ating Panginoon Jesucristo? So, isa-isahin po natin ito. Si Jesus po ay male relative natin. Bakit? Siya po ay Diyos. Pero inilaan po ng Diyos ang kanyang sarili at nagkatawang tao. So, para maging parehas po tayo ng pedigree. Kasi po bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Diyos siya So, para tayo po itubusin sa ating mga kasalanan, hinayaan po niya ang kanyang sarili dahil po sa kanyang sobrang pagmamahal sa atin. For God so loved you that He gave His only begotten Son. So siya po, mula sa pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, at siya po ay nagkatawang tao in the person of Jesus Christ. Amen? John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, at siya po ay namuhay kasama natin. Naranasan po ito ng mga disipulo 2,000 years ago, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So that's number one qualification. Ikalawa, siya po ay wealthy. Of course, napakayaman po na ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. So, pasok ba siya as a kinsman redeemer? Yes. John chapter 1 verse 3, all things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. So, siya po ang nagmamay-ari ng lahat-lahat. Kaya mayaman na ating Panginoon. So, checklist. Pasado ba as a kinsman redeemer si Jesus? Yes. Ikatlo, siya ba ay willing? Actually, He is very much willing to help you out. So, pakilagay nga sa pangatlo natin. Willing to help. Now, meron pong lumapit sa Panginoon Jesucristo na may ketong, ano pong ginawa ng Panginoon? Matthew 8, verse 3. Then Jesus put out His hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Nung tinanong siya ng may ketong, Lord, if you are willing, ang ginawa ng Panginoon Jesucristo bago siya nagsalita, hinawakan niya muna yung may ketong. And then sabi niya, I am willing, be cleansed. Sa lahat naman nahahawakan mo, may ketong pa. Sa mga Hudyo, bawal na bawal pong hawakan sa kanila pong kautusan.
lumang kasunduan na kautusan, bawal hawakan ng isang malinis ang mga taong madumi. Kasi po yung mga miketong kinuturing silang madumi. Dahil ang madumi, pag nahawakan ng taong malinis, yung malinis ay nagiging marumi rin. Pero ibahin mo ang Panginoon. Nung tinanong siya, anong sinabi ng miketong sa kanya? Lord, if you are willing, you can make me clean. Anong sabi ni Jesus? He put out his hand, hindi mo na siya nagsalita. Pinakita niya sa kanyang action. Hinawakan niya yung marumi. And he touched him, saying, I'm willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Now, sa panig ng Panginoon Jesucristo, yung malinis, siya, pag hinawakan niya ang sinumang madumi, hindi siya naahawa sa madumi. Yung madumi, nagiging malinis. Wow! Yun ang kaibahan ng biyaya. Nakita niyo po yun? Ulitin ko sa ilalim ng kautusan, bawal na bawal hawakan ng malinis yung madumi. Pag hinawakan ng malinis yung malinis, nagiging marumi. Pero sa ilalim ng biyaya, ang Panginoon Jesucristo, pag siya bilang malinis, pag hinawakan niya yung marumi, yung mga marurumi, lumilinis. Now, pinakita niya dito na kapag ikaw ay nangangailangan, Lord, are you willing to help me? Hawakan ka niya. I am very much willing to help you. At naranasan po nung miketong na ito, kaagad-agad po nawala yung kanyang karumihan. Kasi tinuturong na marumi ang mga lepers sa panahon nila nung araw. Amen. Isa pang, bilang patunay na sa pantalata, Hebrews 10 verse 7, Then I said, Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do the will of God. Now, siya po ay very much willing na bumaba sa ating mundo kasi isipin niyo po napakatindi po ng pagdurusa at kinaharap ng Panginoon. Yung pagdurusa niya, humantong sa kamatayan. And then sabi niya sa Panginoong Diyos, I am willing to do your will, O God. So, checklist. Si Jesus po ba ay qualified to be the kinsman redeemer? Siya po ay kamag-anakang lalaki. Bilang Diyos, nagkatawang tao para maging kauri natin, kamag-anakan natin. Check. Ikalawa, siya po ay mayaman. Check. Number 3, siya po ay willing. And actually is very much willing to help us. So yung 3 qualifications ito, pasok sa ating Panginoon. Amen. Now, para po maintindihan natin ito, para lalo kayo ma-inlove sa ating Panginoon, at para lalo maging makulay po yung ating Kapaskuhan, magkaroon po tayo ng pag-aaral sa lumang tipan. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Pinupuntahan niyo pa rin ba yung lumang tipan? Maganda po mag-aaral sa lumang tipan. But you have to see Jesus in the Old Testament. Wag po natin pinapupurihan yung mga characters sa lumang tipan. Dapat po, whenever you read the Bible, ito po ay rightly dividing the word of truth. You have to see the person of Jesus sa mga aklat na binabasa natin. At dito po, napaka-obvious ng ating Panginoon in the book of Ruth. Kilala niyo po si Ruth? Amen. Hindi na yung baby, yung Ruth na, grown up na Ruth. Ito ay medyo malaki na at nagkaroon na po ng asawa. So kilalanin natin, ang ganda po ng redemption truths in the life of Ruth. Ang ganda po ng katubusan na nangyari sa buhay. Si Ruth po ay hindi Hudyo. FYI, hindi siya Hudyo. Siya po ay Moabites. Sige nga po sabihin niyo, Moabites. Siya ay galing sa Moab. Yung Moab ay lugar na isinumpa ng Diyos. Bawal itong puntahan, lalo tigit ng mga Hudyo, Moab. Okay, kilalanin natin isa-isa itong mga karakter natin sa buhay ni Ruth. Si Naomi. Naomi means, yung pangalan niyang ganda. Pleasing. So kung meron kayong mga kakilalang Naomi, sabihin mo sa kanila, ganda pa na ng pangalan mo, pleasing. She was Elimelech's wife and mother of Chilion. Yun lang, ang pangit na ng mga pinangalan niya sa mga anak niya. Chilion, which means death or dying. Yung isa niyang anak na lalaki. Yung anak niyang isa pang lalaki, si Malon. It means sickness. Pangit lang yung mga names, ano? Kaya po, pag magbibigay kayo ng pangalan, alamin niyo muna yung ibig sabihin. Kaya pinaglaban ng mami ko nung araw, sa lola ko, dapat pangalan ko Patrosenyo eh. Pero kung pangalan ko Patrosenyo, pasok sa panahon ngayon eh. Kasi magkatunog kami ng pangalan na Sofronio, di ba? Si Sofronio nga, hindi niya kinahiya yung pangalan niya eh. Pero muntik na akong maging Patrosenyo. Pero pinaglaban ng mami ko. Buti na lang, Laverne. So, may kinalaman yung pangalan. So once again, si Naomi ay, it means, pangalan niya, pleasing. Pero si Naomi po, naging mapait sa buhay. Hindi siya masaya. Okay? Bakit siya naging hindi masaya? Ikalawa, sa ating mga characters, si Ruth. Come on, say this. Ruth.
Diba? Her name means beauty or friend or beautiful friend. Ang ganda pala ng pangalang Ruth, no? A lowly Moabitess from the tribe of Moab. She is the wife of Malon. Tandaan po ninyo, asawa niya si Malon. Now, gaya na sinabi ko kanina, pag-aralan natin typology. Sino si Ruth dito sa Biblia? Siya po ay typology of us Gentiles. So, pwede nating ituring na si Ruth dito ay mga unbelievers. Okay? So tayo, malayo sa Diyos. Gentiles, kagaya ni Ruth. So ito po yung typology yung binabanggit ko na kanina pa. Ikatlo, si Boaz. Sige nga po, banggitin ninyo. Pangalan niya, ang ganda, Boaz. Ganda, no? His name means, in him is strength. A wealthy gentleman of great strength and power. So siya po ay businessman. Siya ay mayaman. Hey, businessman po siya. Hudyo rin po siya. And siya po ay, ang typology niya, he is a picture of Jesus Christ Himself. So pag binabasa niyo yung Old Testament stories, dapat makita niyo, sino ba dito si Jesus? Sino ba dito ako? At nasaan yung setting nung kwento? Kaya pag nagbabasa tayo ng Old Testament books, makikita natin dapat nandun si Jesus. So, nasusundan niyo po ako, church? Amen? So, ito na yung kwento. Bakit naging mapait itong si Naomi? Si Naomi po ay may asawa. Ang asawa niya, si Elimelech. Ang pangalan ng Elimelech, it means God is King. Ang problema ni Elimelech, hindi niya pinangatawanan yung ganda ng pangalan niya. Dahil natakot po siya. Dahil sa Bethlehem, nagkaroon po na balita na sila po'y magkakaroon ng tagutom. At dahil ayaw nilang magutom, pero yung tagutom na yun ay sandaling panahon lang. Isinama niya yung kanyang buong pamilya at sila ay pumunta sa lugar na kung saan ay hindi talaga sila pinapahintulutan ng Diyos. Sa dinami-dami ng lugar, lumipat pa sila sa Moab. At ang Moab po ay lugar na kung saan ay isinumpa ng Diyos. Now, ano yung Moab? Typology na naman. Moab, it's a type of this world. Di ba yung mundo natin? This world is a fallen world. Magulo ito eh. At dahil po sa kasalanan ni Adan, nasa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Padilim ng padilim. So sa takot ni Elimelech, dahil magkakagutom, sinama niya kanyang buong pamilya, nilisan po nila yung Bethlehem. Now, ano po maganda natin mensahe dito? Kapag kayo po'y nahaharap sa mga problema, never leave your Bethlehem. Ano yung Bethlehem? Beth, it means house. And lehem, ubo ba yun? Hindi ubo yun. Lehem, it means bread. Okay? Pag sinabi natin Bethlehem, house of bread. Now, sa panahon natin ngayon, where is your house of bread? Where is your Bethlehem? It's your local church. Pag may problema, ang propensity ng mga tao, pag may problema sila, ano sinasabi nila lagi? Leave me alone. Stop the bus. Bababa ako. Stop the jeep. Mama, para. Iniiwan ng church. Ano yun, ma? Parang sa? Para sa side. Para sa tabi. So, dito, ang ginawa nila, nung nagkaroon sila ng maliit lang na problema, iniiwan nila yung church. Now, ano naging bunga po nito? Si Naomi ay naging mapait. Alam niyo, marami akong karanasan bilang pastor. Matagal-tagal na rin po akong pastor eh. Ang dami kong kakilala na noong una talaga, ini-encourage ko sila na please never leave your Bethlehem. Let's attend church. Of course, ito po case-to-case basis Yung may mga trabaho talaga naman pong wala pong problema sa inyo dahil hindi nila hawak ang schedules nila. Pero for these people na tinutukoy ko, talagang ayaw nila mag-church. Actually, naglabas pa nga sila ng ng isang reels na panood ko pa na sabi nung isang preacher doon ang pag kayo iniimbitahan ng yung pastor na lagi magsimba, gusto lang nila yun para dumami ang miyembro nila. Kalungkot. So talagang ayaw nila. Sabi ko, huwag kayong lalayo sa church. Pero nakita ko ang dami talaga. Pag lumalayo sa Panginoon, nalalayo sa fellowship, lumulungkot ang buhay. Ang hinahabol nila lagi, pera. Walang problema ang pera. Pero hayaan natin, sabi ng Biblia, pag inunan mo ang Panginoon and all of these things will be added unto you. Seek first the kingdom of God. And all of these things will be added unto you.
Amen. So, pag nagkakaproblema po tayo, never leave your Bethlehem. So dito po, balikan natin yung kwento. Iniwan po ni Elimelech. Once again, anong pangalan ni Elimelech? Anong ibig sabihin ng Elimelech? God is King. Hindi niya ipinamuhay na hari ang Diyos sa kanyang buhay. Ang ganda ng pangalan niya eh. So natakot po sila na magutom. Buti nga kumakain na si Sister Elisel. Okay yan. Para hindi magutom. So sinama niya. And they stayed in Moab for 10 years. It's a picture of the 10 Commandments. Nasa ilalim po sila ng kautusan. Alam niyo po, tinanong ako ni Mrs. ng isang araw ano ba yung magandang illustration na ang isang mananampalataya ay namubuhay sa kautusan? Kasi hindi po, ibig sabihin na kayo po, you belong to a grace church, may mga pagkakataon minsan namumuhay tayo sa kautusan. Ibang feeling mo na you're entitled for a blessing. Yun, you're living under the law. Ibang tipong, Lord, bakit hindi ko pa natatamasa yung kagalingan? Ba't di ko pa nasasagot yung panalangin? Kumakanta naman ako lagi sa church. We're living under law. Yun po ibig sabihin. Para bang feeling mo entitled ka for the blessings. So sila, dito, for 10 years, namuhay sila sa Moab. It's a picture of life under the law. At nakita po nila ang hindi magandang kinahinatnan na kanilang mga buhay. So habang sila po ay naninirahan doon sa Moab, na bayang isinumpa ng Diyos, which is a type of this world, meron pong hindi kagandahang mga nangyari sa buhay ni Naomi. So basahin po natin. Dito na tayo. Ruth chapter 1 verses 3 to 4. Then Elimelech, Naomi's husband, died and she was left and her 2 sons. So nabiyuda si Naomi. Sayang. Si Naomi po ay Hudyo mga kapatid Yung pamilyang ito ay Hudyo. Nanirahan sa bayan na kung saan yung bayang ito ay sinumpa ng Diyos. At doon po sa bayang iyon, sa Moab, doon pa namatay si Elimelech. Hindi siya namatay sa gutom. Namatay po siya doon. Walang binanggit kung anong naging dahilan. At ang masakit pa dito, nasundan po ng hindi kagandahang balita po itong mga nangyaring to. Now they took wives of the women of Moab. Dito rin po nakapag-asawa. Si Chilion, sige nga po, say this with me, Chilion. Ano ibig sabihin ng Chilion? Death or dying. Yung isang anak niya, nakapag-asawa din po ng mga Moabites. Malon. Ano ibig sabihin ng Malon, church? Sickness. So nakapag-asawa po. Si Chilion, na pangasawa niya, si Orpah, yung talk show host. Oprah ba yun? Okay. Si Orpah. Si Malon, na pangasawa niya, si Ruth. Okay. Now, tuloy-tuloy po yung hindi kagandahan mga nangyari kay Naomi dito. Namatayan po siya ng asawa, byuda na siya, and then tuloy po natin ang kwento. Dahil sila po ay nasa pamumuhay sa ilalim ng kautusan, kaya dito masasagot, marami nagtatanong sa akin Laverne, bakit marami ko kilala mga mananampalataya na sunod-sunod yung mga hindi magaganda nangyari sa kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Let's face it, marami pong churches nowadays na talagang ayaw nila ng biyaya. Ang message na tinatanggap nila, mixture. Pag sinabing mixture, konting law, konting grace. Hindi po itong ebanghelyo. Ibig sabihin nito, if we're living under the mixture teaching, may kasama po itong sumpa. Kasi wala naman akong kilala na church talaga na pure law. It's either may mixture, konting law, konting grace. Kaya po ang mga taong ito lito. Yung kaliwang paa nakatapak sa Mount Sinai, representing the law. Yung kanang paa nakatapak sa Mount Zion, representing grace. Alam niyo kung nasaan po sila? FYI, sila po ay nasa Babylon. Geographically speaking, and Babylon, it's a place of confusion. Kaya maraming Christians nowadays, litong-lito. Now, ang gospel po, it's all about grace. The gospel, it's grace and deserved favor. Hindi po pwedeng mixture. Sabi ng Galatians chapter 3, verse 10, for as many as are of the works of the law are under what? Curse. Yun ang sagot. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Kasi sabi po ng Biblia in James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Pag kayo po inamumuhay under the law, you have to perfectly obey the commandments of the Lord. Perfectly. Hindi pwedeng 99.5% lang. Hindi pwedeng 99.9%.
Kung gusto niyo sundin ng kautusan, hindi lamang po 10 commandments, it should be the whole commandments. Kasama po ang Levitical law. Now, ilan po ang kautusan? Hindi lang ng 10 kautusan, ang 10 kautusan. Ilan ng 10 kautusan? Ang galing. Kumopya ka kay Tita Lorna, bro, no? Ang buong kautusan, basically, it's 613. Levitical law or ceremonial law, ito po ay 603, FYI. Ang moral law ay 10. That's the 10 commandments. Now, sabi ng James chapter 2, verse 10, for whoever shall keep the whole law. Nagawa mo yung 612, wow, tindi mo ha. Pero you missed one, you are guilty of all. So, you are under a curse. Now, para malaman niyo po yung mga curses, it's found in Deuteronomy chapter 28, verses 15 until 63. Ganong karami yung mga sumpa. Nakakalungkot, ano? So yun po ang naranasan nila. Kaya magtataka kayo, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ni Naomi? So tuloy natin, itong mga hindi kagandahan mga bagay na nangyari sa buhay nila. Ito na tayo. So itong hindi magandang balita. So nabiyuda si Naomi, sumunod naman po nabiyuda yung kanyang dalawang, manugang ang tawag doon, ano? Tama po ba? Manugang, ano? Ruth chapter 1, verse 5. Then both Mahlon and Chilion also died. So uli lang lubos na si Naomi. Kaya po naging mapait itong si Naomi. So the woman survived her 2 sons and her husband. Ang problema dito ni Naomi, sinisisi niya ang Diyos. Maraming mga tao sa ngayon ganito eh. Silang gumawa ng kanilang mga problema, naranasan yung consequences, sinisisi ang Diyos. Anong sabi sa kanila ng Diyos? Never leave your Bethlehem. Nakakalungkot. Maraming tao lumalayo sa Panginoon. Nung lumayo sa church, lumayo sa Panginoon, nagka-problema, lalong naging mapait sa Diyos. Sabi niya, hindi ka naman totoo sa mga pangako mo eh. Hindi na ako magsisimba. Sino talo, mga kapatid? Yung tao. Sabi ng Panginoon, consequences yan, mga kapatid. So never leave your Bethlehem. Pag may problema kayo, lalo kayo lumapit sa Panginoon. Hindi naman po siya nagbibigay ng problema, siya po yung nagbibigay ng solusyon. So ba't kayo lalayo sa nagbibigay ng solusyon? Halimbawa, may namimigay ng pagkain doon, nagugutom ka, lalayo ka ba doon? Pag lumayo ka sa nagbibigay ng pagkain, anong tawag sa'yo? May pera, sabi ni Kuya Gio. Kasi may pambili siya. Di ba? Ano sasabihin mo sa taong yon? Doon ka lumapit, ba't lumalayo ka doon? So, di ba? Mali. Amen, church? So, ito na, so, biyuda na silang tatlo. So, sabi ni Naomi, babalik na lang siya sa kanyang bayan. Ang maganda rito, so, bakit siya babalik? Alamin natin. Verse 6 na tayo. Then Naomi arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited His people by giving them bread. So nakita niya, nag-uumapaw na naman. Nananagana na naman ng Bethlehem. So nagpasya siya, total, biyuda na ako. At nakasanla din yung mga ari-arian, yung lupain na aking asawa. At biyuda na, wala pa akong mga anak, ibabalik na lang ako sa aking bayang sinilangan. Now, ang maganda rito, hindi siya iniwan ni Ruth. Si Orpah, bilang Moabites, hindi siya sumama. Pero sabi dito sa kanya ni Ruth in verse 16, entreat me not to leave you. Ganda ng puso ni Ruth, no? Or to turn back from following after you, for wherever you go, I will go. And whenever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Bihirang manugang, Tama, tita. So, yan ang hahanapin yung manugang, Tita Lorena. Nagbigay sa inyo ng mapapangasawa si Brother Bob. Yung bang tipo sabihin sa'yo, kung saan ka man pupunta, tita, sasama ako, hindi kita iiwanan. Kung sino mga tao mo, tao ko rin. Kung sino sasambahin mo, siya rin ang sasambahin ko. So ito ang puso ni Ruth. Napakabusilak ng puso ni Ruth. At dito na po, nung sila po'y bumalik na sa Bethlehem, dito na nagkaroon ng pagkakataong magkatagpo itong si Boaz. Actually, this is a love story. Merong konting twist dito na nagkaroon po ng bago at makulay na buhay itong si Ruth na byuda. Now, tingnan natin balikan lang natin yung mga pangalan sa ating istorya pinag-uusapan para ma-refresh po kayo.
So ano po yung mga meanings ng mga pangalang ito? Number 1, Naomi, it means pleasing. Number 2, si Chilion, it means dying or death. Sino po si Chilion? Anak ni? Parang gusto ko po makilala nyo at maunawaan yung kwentong ito. And then, si Malon ay anak ni Naomi rin. Ang pangalan niya, ibig sabihin, sickness. Pangit na, no? Ruth, beauty, friend, or beautiful friend. Ang ganda ng pangalan niya. Number 5, si Boaz, in him is strength. Si Ruth po, it's a picture of us Gentiles or unbelievers. Okay? Para makita nyo yung typology. Now, si Boaz, it's a picture or it's a type of Jesus. In him is strength. Si Elimelech naman, God is king. Sayang lang, hindi niya pinamuhay yung kanyang pangalan. So ngayon, nagbalik na po sila, si Naomi at saka itong si Ruth sa kanyang bayang sinilangan. Ang maganda rito, si Boaz ay isang malapit na kamag-anakan ni Elimelech. Sino si Elimelech, church? Asawa ni Naomi. Bagaman siya po ay byuda na, pero may malapit na kamag-anakan itong si Elimelech in the person of Boaz. Si Boaz po ay mayaman. Ewan natin kung magandang lalaki rin siya. Baka ano? Siya rin po ay may malaking lupain. Amen? So ngayon, dito na po, nagkakita itong si Ruth dahil nung sila po ay nanirahan na sa bayang sinilangan ni Naomi, dahil mahal na mahal ni Ruth ang kanyang biyanan, sabi niya maghahanap ako ng trabaho. At nirefer po siya, doon ka magtrabaho sa lupain ni Boaz. Amen. So dito na. So si Boaz po ay sobrang, gamitin ko na yung word kung ikukumpara mo si Boaz kay Malon, ay sobrang panalong-panalo ka kay Boaz. Sa pangalan pa lang si Malon, sickly. Ano pangalan ni Boaz? In him is strength. Itong si Malon, wapipay, walang pera. Walang nabanggit eh. Kasi sickness nga eh. At namatay ka agad. Itong si Boaz, siyempre siya entrepreneur, businessman, mayaman. Amen. So, talagang kung magkakaroon ng pagkakataon na magkainlaban itong dalawang ito, mas panalo si Ruth kay Boaz kaysa kay Malon. Si Malon, hindi rin po siya nabigyan ng anak. Now, si Malon, in this case, I believe, he was a type of the law. Tandaan nyo, church, si Malon was a type of the law. Si Boaz is a type of grace. Okay? Dahil nung si Ruth po ay kay Malon, wala siyang anak na naiproduce. Hindi sila nagkaanak. Na alamin natin, nagkaroon ba ng magandang relasyon na natuloy ba yung love story ni Ruth at saka ni Boaz? So ito na maganda, no? So nagkaroon po ng pag-asa itong si Naomi. Dahil meron ng kamag-anahang malapit itong si Elimelech in the person of Boaz. Now bakit? Wala na po silang kayamanan. Nakasanla yung lupain. Now ang kailangan pong gawin, tubusin yung kanyang lupain, plus dapat mapangasawa itong si Ruth. Kasama po sa package yun, nung araw. Sa panahon natin ngayon, hindi, Kasi talo ka naman pag hindi mo gusto yung babae. Tubusin ko lang yung lupa, hindi na kasama yan. Nung araw, that package eh. Pero dito, mukhang panalo si Boaz, alamin natin. Okay, nasusundan niyo po ako, church? So once again, ano po ang qualification ng isang kinsman redeemer? Male relative, wealthy, and willing to help. Now, alamin natin. Si Boaz po ba ay pasok sa tatlong qualifications na ito? Of course, yung first two, I believe, siya po ay male relative. Napakalapit na kamag-anakang lalaki ni Elimelech. Check. Number 2, wealthy. Check. Wealthy siya. Now, the question is he willing to help Ruth or si Naomi sa kasong ito dahil baon na po sila sa utang? So, sa kalagayan po ni Naomi, kanya po yung pinagbibili ang kanyang lupain. At para maibangon din po yung kanilang karangalan, kasama po sa package, kailangan mapangasawa rin si Ruth. So, nagkaroon po ng pagkakataon na makapanalbihan kasi kailangan po nila ng pagkakakitaan. So, pumasok, to make the long story short, pumasok itong si Ruth sa lupain ni Boaz. Napakalawak ng lupain. Now, tignan natin, ba't kayo blessed today and forevermore? Bakit tayo pinagpapala? Now, once again, Boaz is a picture of Jesus himself.
Si Ruth po, it's a type of us. Okay? So basahin natin ang mga sumunod na mga pangyayari. Ruth chapter 2 na tayo, verses 4 to 6. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, "The Lord be with you." And they answered him, "The Lord bless you." Makadiyos din siya. Hindi lang siya mayaman, makadiyos pa. Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, "Sino yung babaeng yan?" So, di ba usually pag gano'n ka rin ba nakita ni Kuya Makoy? Kasi ako yun ang naranasan ko eh. Parang, alam mo nung nasa school kami, nandito ako, peripheral, nakita ko may nakatingin eh. Pagtingin ko, tumatalikod eh. So, naispatan na ni Boaz itong si Ruth. Di ba usually pag type mo yung babae, di ba? At tanongin mo, sino yun? Di ba? Ganon di ba karanasan mo, Brother Junex? Di ba? Sino yun? Ganon di ba karanasan ni Kuya Ed sa'yo, Ate Maisa? Sino yun, ha? Parang malakas kumain yung babaeng yun, ha? hindi ikaw yun, Ate Maisa. Ibang illustration yun, ibang illustration. Sino yun? Ang ganda. Sosyalin ang dating, mukhang ano yung term doon? Mukhang kolehiyala. Maisa pangalan. Pwede, Pwede gano'n. Mahirap na ba? Abangan ako sa labas eh. Verse 6. So the servant who was in charge of the reapers answered and said, yun ba? Sir, yun ba yung napansin mo? It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. Now, nabalitaan din kasi ni Boaz, ang ganda ng puso ni Naomi, ni Ruth kay Naomi. Bagaman, syempre, nabalitaan niya, na biyuda ito, syempre bilang crush mo siguro, inaalam mo na kung sino. Mamaya mababasa natin, kilala niya si Ruth. Ako nung ispatan ko si Mrs. noong araw, nilapitan ko yung mga kaibigan eh. Kinilala ko sino siya. Sabi ko, sino siya? Siya si Josie. ayaw niya pangalan na yun eh. Yun ang ayaw niya pangalan. Kaya tawag ko sa akin, Joy. So talagang lahat ng mga kaibigan niya, lalapitan mo, di ba? Kasi gusto mo eh. O, tuloy natin ng kwento. Pinagpawisan ako doon Ruth chapter 2 verses 8 till 11. Then Boaz said to Ruth, nilapitan na niya. Hindi na matiis, You will listen, my daughter. Will you not? Do not go to glean in another field. Dito ka lang. Huwag kang lilipat sa iba. Wow. Dito ka lang. Sabi niya, but stay close by my young women. Let your eyes be on the field which they reap and go after them. Have I not commanded the young men not to touch you? So sinabi na niya yung mga tauhan niya, walang gagalaw sa kanya. Walang mambabastos. Bossing siya eh. Bakit? May special eyes na siya kay Ruth. And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. Verse 10. So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes?" Diba? Parang si David lang, Sabi niya sa Panginoon, "Who am I that you are..." Ano yung song ni Israel Houghton? That you are mindful of me. Panginoon, bakit sobra mo akong minamasdan at masyado kang concerned sa akin? So parang isang tagpo ito ni David at saka ng Panginoong Diyos nung kinakanta niya ito, yung kanta ni Israel Houghton. Now, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me? Since I am a foreigner. Bakit ganun? Moabites nga ako. Now, di ba tayo minsan tinasabi natin sa Panginoon, Lord, ang dami kong kasalanan, pero bakit sobrang special ako sa'yo? Alam mo yung bottom line? Because He loves you so much. Naispatang ka na ng Panginoon, sino yun? Mahal ko yun. Kaya nilalapitan tayo ng Panginoon. Kagaya dito ni Boaz, siya ang lumapit. Bagaman siya ay foreigner, sabi niya, hindi ako tiga Bethlehem, pero bakit I found favor in you? Sabi dito ni Boaz, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. So nabalitaan na po niya, why? I believe, bago pa man pumunta, at kilala na niya si Ruth. Alam na niya background Amen? So meron na talagang pagtangi itong si Boaz. Nakakakilig po ito. Now, tandaan po natin si Boaz,
It's a type of a Lord Jesus Christ. Now, tingnan po natin. Why are you so blessed today? And you are greatly blessed and highly favored. Tingnan natin ang kasaysayan. Tuloy po natin. Paano natin nasabi na talagang mukhang... Kasi kung ihalin tulad natin sa Panginoon, mahal na tayo ng Panginoon. We love Him because He first loved us. Siya po una nagmahal. Amen? Tuloy natin ang kwento. Na tayo. Ruth chapter 2 na tayo, verses 15 till 16. And when she rose up to glean, Boaz commanded these young men, saying, let her glean even among the sheaves, and do not reproach her. So pag merong ginagawa kasi dun sa mga gleaners pala, mga reapers, merong mga nag-glean, may nagre-reap. May kanya-kanya silang trabaho. Pag gleaner ka, yan ka lang. Pag nagre-reap ka, reap ka lang. Pero sabi dito ni Boaz sa kanyang mga tauhan, pabayaan mo lang siya. Kung mag-glean siya, huwag niyo siyang papakilaman. Huwag niyo siyang i-reprimand. And also, let grain from the bundles fall purposely for her. Leave it that she may glean and do not rebuke her. Sino dito yung mga tauhan ni Boaz? It's a type of the angels. Sabi niya, pag may mga nalalaglag, pabayaan niyo na maglaglag kayo talaga para hindi na mahirapan. Si Ruth, alam niyo nung nag-meeting kami ni Ate Amiel, hindi ko muna sasabihin sa inyo, sabi niya sa amin, shinare niya lang sa amin, ito ay ano lang, teaser lang. Sabi niya, merong blessing si Ate Amiel, sabi niya sa amin, bakit napakabilis na mga pangyayari? Wala akong kahirap-hirap. Alam niyo kung bakit? Sinasadya ni Lord, sabi niya sa mga anghel niya, laglagan niyo pa, hayaan niyo na para hindi na mahirapan si Ruth. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Wow! Nakuha niyo yon, church? Kaya po ang gusto ng Panginoon, hindi tayo nag-struggle, hindi tayo nag-strive. We're just thriving. Kasi inutusan na po ng Panginoong Diyos, na ating Panginoong Jesus, yung mga anghel niya, pabayaan niyong maglaglag kayo sa dyain niyo. Sabi dito in verse 16. Kaya po nagugulat kayo, bakit ganon? Nung araw, nung tayo po nasa ilalim ng kautusan, nagpupumilit tayo, di ba? Sinasabi natin. Kapag meron tayong na-achieve na isang bagay, sinasabi natin, nakamit ko yan sa pamagitan ng panalangin at dugo. Kaya pala medyo malansa yung bahay mo nung pinagawa. Dahil may kasamang dugo. Binoboast natin yung lakas natin, di ba? Usually sinasabi natin, na-produce ko yan dahil sa aking pagsusumikap, sa aking paghihirap, at may kasamang konting panalangin. Nagiging konti na lang yung panalangin. Di ba? Usually, na kanino ang papuri? Sa Kanya. Kasi pinaghirapan niya eh. Pero bakit yung nararanasan niyo sa ngayon? Bakit parang sinasabi mo, pag pumasok ako sa deal na ito, napakadali. Kasi favor ng Panginoon yun. And at the end of the day, kanino mo binabalik ang papuri? Lord, wala akong ambag. Sa'yo lang lahat talaga. Amen. Kaya nung araw nung wala tayo sa biyaya, hirap na hirap tayo because we're striving. Nakikipaglaban tayo sa mga kapitbahay natin. But si kapitbahay ko may bagong ganun, ako wala. Bakit siya may iPhone 16 na ako iPhone 11 pa lang? Kasi nakikipaglaban po tayo, pero ngayon hindi eh. Kung anong meron tayo, pinagpapasalamat natin at ibinabalik natin ang papuri sa Panginoon. Kaya pala napakadali ng buhay. Because we're not striving but thriving. Amen, church? So kapag ito po ay obvious sa atin, nakita natin, talaga pala. Sabi niya dito, no? And pakibalik natin doon sa verse 16 ng Ruth chapter 2. And also let grain from the bundles fall purposely for her. Hayaan mo malaglag. Leave it that she may glean and do not, pakibalik nga doon, do not rebuke her. Kasi po, ang gusto ng Panginoon sa atin, gusto niya, the more na, at the end of the day, bakit ka pinagpala? Anong sasabihin natin? Sa Diyos ang papuri. Pangkaraniwan ng tao, kasi alam mo yun, nagsumikap ako. Walang pong problema. Magsumikap tayo. Pero lahat po ng papuri sa Panginoon. Siya po nagpo-provide ng lahat, hindi tayo. Amen. Now, bakit ganon? Kasi ito po ang puso ng Panginoon para sa atin. Sabi ng Luke 12:32, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen and amen. Isa pa. Tuloy natin ang kwento. Dito na tayo sa chapter 4. Ay, bakit Luke ito? Dapat Ruth yan. Magkatunog kasi pangalan, Abes. Iba si Luke kay Ruth. Sige, papalitan niya. Dito na tayo, chapter 4. Wala pong kinalaman, hindi magkamag-anak si Luke at saka si Ruth. Magkatunog lang.
medyo nagulumianan ako dun eh. Okay, sa mga nanonood po sa atin online, kayo po ba ay nabiblessed? Pakilagay po sa ating comment section. So grabe, no? Yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, sinuturuan niya yung sinasabihan niya mga anghel, hayaan nyo, purposely, maglaglag kayo ng pagpapala sa kanila. Then, dito na tayo, verse 1 ng chapter 4 in Ruth. Then went Boaz up to the gate and sat him down there. Now, bakit siya pumunta sa gate? Yung gate po, sa panahon nila noon, it's a place kung saan nandun po yung mga hurado. Hindi ito yung sa showtime, mga husgado. Kasi may problema itong si Boaz. Hindi niya matubos itong yung lupain ni Naomi at mapakasalan si Ruth. Alam niyo kung bakit? Meron pang isang mas malapit na kamag-anak. Alam niyo pangalan niya? Walang pangalan eh. Ang tawag lang sa kanya sa Tagalog version, Hoy. Sa English, Ho. Ano ang pangalan niya? Ho, such a one. Now, ano pong typology niya? This person, it's a type of the law. Kasi which came first? Law or grace? Law muna. Hindi po ba? So ngayon, hindi matubos ni Boaz itong lupain ni Naomi at hindi niya mapakasalan. Gusto na niya pakasalan. Siyempre, itong si Boaz, maayos na tao. Ganon din po ang Panginoon Hesukristo. Inilapit po niya sa mga hurado, sa husgado sa kanilang panahon. Nilapit niya sa gate. So sabi niya dito, verse 1 ng chapter 4 in Ruth. Then went Boaz up to the gate and sat him down there. And behold, the kinsman of whom Boaz spake came by. Unto whom he said, Ho, such a one. Ito yung pangalan niya. Sa Tagalog version, Hoy. Siya si kautusan sa picture of the law. Turn aside, sit down here. And he turned aside and sat down. Bakit niya pinaupo doon? Kasi meron siyang concern. So, ang ginawa ni Boaz, gaya ng Panginoong Hesukristo, hindi niya binaypass itong si Ho such a one. Para malinaw, Nandyan ang kautusan, kailangan mo munang malaman. Para hindi magugulat ka na lang, sandali na, ba't bigla mong tinubos yung lupain ni Naomi at pinakasalan si Ruth? Akong mas malapit na kamag-anakan. Ang Panginoong Hesukristo po, hindi nagbabypass, hindi siya mo shortcut. So, ibig sabihin, hindi siya nang i-scam. Si Boaz, dinadaan niya sa maayos na usapan. At maayos sa pamamaraan. Gayon din po ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya in Matthew chapter 5, verse 17, I do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. So bago po niya pinawalang kabuluhan ng kautusan, isinakatuparan niya po muna ang lahat ng kautusan at lahat ng mga hula ng propeta. So maayos ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, anong sagot ni Ho such a one? Sabihin niyo nga po, Ho such a one. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung pangalan. Ho such a one. Or Hoy. So ano po ang tipo niya? He was a type of the law. So sinabi niya, siguro tawagan nila, pare, bro, ano ka ba? Gusto mo bang tubusin yung lupain ni Naomi? Siyempre, pag tinubos mo kasama, papakasalan mo yung biyuda ni Malon. Now, anong sagot ni Ho such a one? Sabi niya, ayoko. Inayawan niya. Tatlong reason. Sabi niya, banyaga yan eh. Hindi Hudyo. Gusto nila Hudyo sa Hudyo eh. Ikalawa, may nauna na sa akin eh. Biyuda ni Malon yan eh. Pangatlo, dami utang. Si Ho such a one, by the way, mayaman din po siya. So, qualified po ba siya as a kinsman redeemer? Number 1, qualified siya. Number 1, malapit na kamag-anakan. Mas malapit nga siya kaysa kay Boaz. Number 2, wealthy din. But, itao sa labas. Kapatid. But was he willing to help? Hindi. Mataas po siya. Gayon po ang kautusan. Ang kautusan, hindi siya sasabay sa'yo. Mataas siya, mayabong, matarik. Yan po ang kautusan. Hindi siya magbibend sa'yo because kautusan nga siya. Now, ang sabi ni Ho such a one, ibahin mo tong si Boaz. Sa kanya, gustong-gusto niya si Ruth. Kahit meron ba siyang madilim na nakaraan. Alam niyo yung theme song nila? Anong theme song nila? Maging sino ka man. Di ba, habang nagsasalita si Ruth, ginanon na niya si Ruth. Napagano pa nga si Ruth eh. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Ano yan? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo, hindi ko kailangan.
At kahit ano pa man ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Wow. So ibahin natin ang Panginoon Hesukristo. Ano man pong madilim na nakaraan mo, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Maging sino ka man, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro marahil sabi niya, Boaz, ang dami kong utang. Ginanon uli. Huwag ka mag-isip ng ano pa man. Mahal kita maging sino ka man. Grabe ang Panginoon, no? Sabi niya, Romans chapter 5, verse 8, But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Inayawan siya ng kautusan. Hindi ka talaga papasa sa kautusan eh. Inayawan siya so such a one. Pero si Boaz, buong puso siyang niyakap. Aking ka. Wow. Galing, ano? So bilang patunay at confirmation, dito na maganda kay Boaz sa ating Panginoon Jesucristo. Dapat, hindi pwedeng salita lang. Kaya pag kayo po'y pumapasok sa isang transaction, dapat, sa panahon natin ngayon, it should be in black and white. May sulat. Dito, meron po silang kaugalian sa mga Hudyo na dapat tanggalin mo yung sandalyas mo bilang patunay na hindi mo na lalakaran pa itong tinubos ko dahil pag-aari ko na siya. Okay, sundan natin ang kwento. Ruth chapter 4, verses 7 to 8. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging to confirm anything. One man took off his sandal and gave it to the other, and this was a confirmation in Israel. So kaya hiningi ni Boaz kay Hosach A1, tanggalin mo yung sandals mo. Bilang patunay na wala ka ng karapatan at hindi mo na aangkinin itong lupain at kasama si Ruth. At siya ay mapapasa akin na. Verse 8. Therefore, the close relative said to Boaz, who was Hosach A1, sabi niya, buy it for yourself. So, ikaw na lang bumili. Ikaw na tumubos. So, ang sabi niya, so he took off his sandal. So, ito yung matibay. Sa harapan ng mga husgado, at the gate po in the Old Testament, na saksihan po nila. Sabi niya, ikaw na ang tumubos. Ito yung sandalyas ko, inubad niya. Wala na akong karapatan. Iyo na yung lupain na yan at sa'yo na rin yung root na yan. Siguro ganun, ano? Now, tuwang-tuwa si Boaz. Finally, ganun din po ang Panginoon sa atin. When He died at the cross, the old covenant ay nawala na po ng kabuluhan at na-ratify na po yung new covenant of pure grace. Sabi ng Panginoong Jesus sa atin, aking ka na. Wala na ang kautusan ay wala na kapangyarihan over you. Amen. Galing, ano? Galing. Praise God. Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Having become a curse for us, it is written, curses everyone who hangs on a tree. Alam niyo po, babasahin natin Deuteronomy chapter 28. Kasama po sa mga curses doon, ikaw ay maghihirap, ikaw ay mamamatay sa sakit, magkakaroon ka maraming karamdaman. Kasama po yung pagbinasa nyo from verses 15 until 63. Ganong karami mga curses. Now, Jesus on the cross, He was hanged. Siya ibinitin doon. Isinampay. Alam niyo kung bakit? Kasi kung tutuusin na, isipin niyo bakit kailangan pang ipako ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Alam niyo po ang kailangan lamang po natin para matubos? Dugo lang. Baka pwede na lang saksakin si Lord para tumigis yung dugo. Pinatawad na tayo. Pero ba't kailangan pa niya ipako? Alam niyo kung bakit? Para po yung sumpa ng kautusan, matubos din tayo. Kaya grabe ang kamatayan ng Panginoon. Ang dami niyang ginawa para sa atin. So dito po, it's a picture na wala na karapatan ng kautusan sa iyo because Jesus was hung on the cross. Kaya wala na pong karapatan ang anumang sumpa ng kautusan laban sa inyo. Amen. Alam niyo kung bakit? Binili ka na ni Boaz. Binili ka na ng Panginoong Hesukristo. Now, saan tayo binili ng ating Panginoong Hesukristo? Ito magaganda, mga kapatid. Ruth chapter 4, verse 9. Ipinahayag ni Boaz ang kanyang kagalakan. And Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses. Wow, sabi niya, mga saksi kayo. This day that I have bought all that was Elimelech's, lahat ng meron sa Elimelech binili ko, and all that was Chilion's and Mahlon's, sa dami pa si Orpa. Wala si Orpa na dito, di ba? Nagpaiwan siya. Pero nadamay, pati siya. Natubos din. From the hand of Naomi.
So anong ibig sabihin po nito? Na tinubos na tayo mula doon. Now, let's go back to our question. Why did God take on human flesh? So that, ito yung answer natin. Jesus could be our kinsman redeemer. Para siya ay kinailangan niya magkatawang tao para maging kamag-anakan natin, maging kauri natin. Kinsman redeemer. Now, ito po maganda. Di ba tinubos tayo ni Boaz? He was a type of Jesus himself. Tinubos tayo. Si Boaz, mayaman. Bakit? Tinubos niya. Si Naomi, ang kanyang lupain, tinubos niya. And even si Ruth, naging mayaman din po sila. Now, marami po mananampalataya, hindi sila naniniwala na kapag kayo po ay isang mananampalataya, hindi na kayo dapat namumuhay sa kahirapan. Hindi ko sinasabing lahat po tayo magiging milyonaryo. Pero naniniwala po ako, dahil po even po ang kayamanan, yung pagiging maalwa sa buhay, hindi yung alam mo yung nahihirapan sa buhay, kasama po sa binili yun ni Boaz sa atin. Binili tayo tinubos tayo mula rin po sa kahirapan. Amen. Ako, I believe that. Because 2 Corinthians chapter 8 verse 9, tignan niyo po ito. Ito pong verse na ito, it speaks of pera, ha? Hindi po ito spiritual riches, ha? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that through His poverty, you might become rich. Amen. So binili tayo, di ba sabi doon, lahat ng meron si Elimelech, ay tinubos na ni Boaz. Sabi niya, tinubos ko na ito. So tayo po tinubos na mula sa katotohanan ito. Now, ano pa po ang magandang katubusan na ginawa sa atin? Hindi po natatapos dyan. Tinubos din po tayo mula kay Chilion at kay Malon. Kay Malon, ano ibig sabihin ng Malon? Sickness. Amen? Okay, tingnan natin itong susunod na verse. Pakilagay nga mga anak. 1 Peter chapter 2 verse 24. Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Wow. So even po, si Malon, tinubos din tayo mula sa sickness. Hindi po natatapos dito. Tinubos din tayo kay Chilion. Ano ibig sabihin ng Chilion? Pangalan niya. Death and dying. Alam niyo kung bakit? Hebrews chapter 2 verse 14 tells us that through death, namatay si Kristo, di po ba sa krus ng Kalbaryo? He might destroy him who had the power of death, and that is the devil. Wow! So hindi lang tinubos tayo ni Boaz sa kahirapan ng buhay. Tinubos din po tayo sa sakit at karamdaman. Tinubos din po tayo sa kanya na may kapangyarihan pumatay. Kaya wala na pong karapatan at kapangyarihan si Diablo na patayin tayo. Wow! Is this good news? Kaya pala may kapaskuhan. Because Jesus is our King. Now, paano siya naging hari? Doon tayo dudulo mamaya. And of course, He became our kinsman redeemer. Grabe ang pagtubos po sa atin. Una, sa kahirapan. Pangalawa, sa sakit. Kasama rin po ang kamatayan. Wow! Kaya po ang Biblia, ang tawag sa atin, pag tayo lumipat sa buhay na ito, tayo ay mga natutulog lang. Hindi natin sinasabi, ayan, namatay na. Hindi natin salita ayon. Pag mayroong mga kapatid na umuwi sa Panginoon, ang tawag sa kanila, natutulog lang. Kasi we have passed on from death unto life. Wala na po sa mindset natin, sa vocabulary natin ang salitang death. Now, ang ating solution, mga kapatid, is this. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another. Si Ruth, nung siya po ay kasal kay Malon, hindi siya naging productive. Amen? Si Malon was a type of the law. Hindi siya naging productive. Pero nung naikasal na po siya kay Boaz, nagkaroon siya ng anak, naging mayaman, pinakawalan, nakalaya sa sakit at karamdaman and even sa kamatayan. To Him who was raised from the dead, so Jesus, now we are married to Him. Amen, church? That we should bear fruit to God. Kaya tayo po mga mananampalataya, before, nung tayo po ay nasa kautusan, tayo po ay mabungangang mananampalataya. Reklamo. Pero nung nasa biyaya na po tayo ngayon ay mga mabunga ng Kristiyano. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Now, dito tayo magtatapos. Ang biyudang iniwan ni Malon, si Ruth, iniwan po niyang walang anak. Di po ba?
Wala tayong nabasa eh. Iniwan din siya, walang kayamanan. Naghirap si Ruth. May utang pa. Now, buti na lang siya po ay tinubos ni Boaz. At sa di kalaunan, ang kanila pong pagmamahalan ay nagbunga. Sino po ang bunga? Si Obed. Now, sino si Obed? Siya po ang tatay ni Jesse. Sino naman si Jesse? Siya po ang tatay ni David. Si David ay naging hari and from his lineage, lumabas ang haring si Jesus. Kaya tayo may kapaskuhan. Amen. Buti na lang. At mababasa natin sa genealogy ni Jesus, nandun yung pangalan ni Ruth, bagaman siya po ay Moabites. Hindi karapat-dapat, pero kasama siya sa genealogy. Tayo rin po, hindi tayo karapat-dapat, pero nakasama tayo. Tayo ay kalahi na, kamag-anakan ng ating Panginoong Jesus. At salamat na lang, merong kapaskuhan. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. And that's why Jesus was born a king and a kinsman. So mga kapatid, bilang mga tinubos, never mong tatawagin ang sarili mong marumi. Never mong tatawagin ang sarili mo, ako ay naghihirap sa buhay, ako ay nakakaraos. Hindi po. Tinubos ka na ng Panginoon mula sa kahirapan, tinubos ka na ng ating Boaz sa sickness and even sa death. And that's why you are greatly blessed and highly favored. Amen. Salamat sa kapaskuhan. Pwede po ba tayong tumayo? Amen. Napakabuti ng Panginoon. So, mga kapatid na nanonood online, kung kayo po yung napagpala sa mensahe natin today, at gusto mo maranasan itong buhay na tinubos, marahil kayo po ay baon sa utang, at hindi po kayo nakakawala sa anumang mga sakit at karamdaman, at kinatatakutan ng kamatayan. Dapat po kayo ay maikasal kay Boaz, who is a picture of Jesus. Huwag po tayong mamuhay sa ilalim ng kautusan. Lalo tigit kung kayo po ay wala pong relasyon sa Panginoon, malayang-malaya po ang kalaban si Satanas, sasaktan po kayo. Pero I believe that this time is perfectly given for you para tanggapin mo at makilala mo ang Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you will be saved. So all you have to do, buksan po ang inyong mga labi. I will pray for you and samahan niyo po ako manalangin. Kung ano po yung aking bigkasin po ninyo mula sa inyong mga puso. At kayo po yung mga liligtas. That's simple. That's simple. Mahal ka ng Diyos. At gusto niya maranasan mo ang kanyang katubusan. Kaya nga may Pasko eh. Kaya may Pasko. Ayaw niya nag-i-strive po kayo para matigil na po yung ating pakikipaglaban o sapalaran sa buhay na ito. He wants you to enjoy life. Amen. Ganun ka kamahal ng Diyos. So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan, walang kapangyarihan. Kaya naman, nananampalataya po ako sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa kanyang pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inangkin niya aking kasalanan at winakasan na ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At inaangkin ko po ang kaligtasan. At naniniwala po ako na kapag ito po'y aking inangkin at nanampalataya sa iyong anak na si Jesucristo, hindi na po ako mapapahamak pa. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po dahil ako'y tinubos na aking heavenly Boaz, na aking Panginoon Jesucristo, mula sa pagkakautang, sa larangan ng kasalapian, sa sakit at karamdaman, at kahit man din sa kamatayan. Salamat dahil ang lahat ng ito ay tinubos na ni Boaz. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Church, kayo po'y kapatid na namin sa Panginoon. Kung ito po ay ginawa ninyo mula sa inyong puso, mananampalataya na po kayo. And keep coming to church. Mag-aral po tayo. Napaka-mahal kayo sa Panginoon. At kaya nga po pinag-usapan natin itong love story ni Ruth at saka ni Boaz. Ikaw si Ruth, ang ating Panginoon si Boaz. Amen. So church, bago po tayo tuloy-tuloy na magpasalamat sa ating Boaz, awitan po muna natin siya. And He's worthy to be praised because He is holy, holy and holy.
All creation cries. Creation cries. Holy. You are lifted high. Holy. Holy forever. Hear your people sing. Hear people sing. Holy. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Alam niyo mga kapatid, kung bakit po siya banal? Lahat po ng pakay niya ay dinadaan niya sa maayos na pamamaraan. Gaya po ng kwentong ating pinag-usapan. Sabi ni Jesus once again in Matthew chapter 5 verse 17, kung bakit po tayo dito sa church ay wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, because sabi ni Jesus, do not think that I come to destroy the law and the prophets. I did come not to destroy but to fulfill. Alam niyo po, lahat po ng mga hula ng propeta ay naisa katuparan na po sa Kanya. At lahat po ng mga hinihingi ng kautusan were fulfilled in Jesus. Kaya nga po tayo, kasama po dito, tinubos tayo, mga kapatid, sa kahirapan, sa larangan ng pananalapi. 2 Corinthians 8 verse 9. Sa larangan po ng karamdaman, 1 Peter chapter 2 verse 24, by whose stripes you are healed. And even po sa kamay ng may kakayahang pumatay, sa kamay ni Satanas, wala na siyang karapatan at kapangyarihan over us. Hebrews chapter 2 verse 14. Dahil tinubos na tayo ng ating heavenly Boaz, who is Jesus Himself. So church, as we celebrate Christmas, I want you to focus on these truths. Ang ganda pong balik-balikan. Na ngayong Kapaskuhan, pagpasalamat at sa Panginoon, salamat Lord, sabihin mo sa Kanya, thank you Jesus that you were born on Christmas Day. Kasi kung wala pong ipapanganak, wala pong tutubos sa atin. And He was born a king already. And a kinsman redeemer. What if, mga kapatid, isipin niyo po ito. Isinilang ang Panginoong Hesukristo na buhay ng banal sa mundong ibabaw. At naisip niya bigla, bumalik na lang siya sa Ama. Hindi siya nagdusa, hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Tayo na po ang pinakakawawang nilalang. Kasi walang katubusan na nangyari. Pero buti na lang, nagpaka-kinsman po siya. He became one of us. Nagkatawang-tawa ang Diyos. Mayaman na Diyos. At hindi po natatapos doon. Willing po siya at pinakita niya na siya po ay ang kanyang pagnanasa na tubusin tayo. Pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya church, if you're a believer right now, kung marami kayong mga reklamo sa buhay, gusto ko pong pagyamanin yung mga katotohanan ito at makita nyo that you are highly favored and greatly blessed because you are deeply loved by God. Ang dami natin panahon at pagkakataon na magpasalamat sa Diyos. Ang dami po talagang pagkakataon. So church, kung kayo po ay nagiging makatotohanan sa inyong mga katotohanan ito, ipamalita natin sa iba pa mga tao, sa inyong mga kamag-anakan. And even po sa mga nanonood sa atin online, maniwala po kayo that you are highly favored, greatly blessed, and deeply loved by God. At dalayan ko po na sa biyaya ng Panginoon na ipahayag ko po na maayos ang kasaysayang ito. So I would like to pray for you. Kung ano man po yung mga kabigatan ninyo na nagsisilbing o naghahatid sa inyo sa kapaitan ng buhay, kalimutan na po natin yon. Mas maraming dahilan at pasalamatan natin tayo'y buhay, nakakatayo, dahil tayo po'y tinubos na. Wala nang karapatan ang kalaban-laban sa atin. Amen, church? Let's pray. Aba, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa dito sa amin. And even those who are watching online, Panginoon, salamat. Dahil marami sigurong pagkakataon sa buhay namin, nakikita namin ang Kapaskuhan ay naging komersyalismo na. Pero Lord, thank you for giving us this message today na pinapakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal in the person of Boaz. Lord, thank you. As a Ruth, Lord, kami po ay mula sa Moab, isang lugar na bayang isinumpa. Kami po ay nasa bagsak na kalagayan ng mundong ito. A picture of Moab. Pero hindi mo kami, Panginoon, hinayaan na manatili dito because sa aming kahirapan,
sa aming pagkaroon ng relasyon kay Malon and even kay Chilion, sa kamatayan at sa karamdaman, at sa kahirapan ng buhay, tinubos niyo po kami. Salamat dahil kayo po isinilang, Panginoong Jesus, para mangyari po ang lahat na ito. At ito po ay isinakatuparan mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko po na makita po ito ng bawat isa po sa amin. Kung paano mo isinakatuparan ng mga biyaya at pagpapalang ito. At Panginoon, tulungan niyo po kami na habang sa aming pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay patuloy po naming maalaala at mapagyaman sa aming kaluluwa ang mga katotohanan ito. Kung gaano po kami pinagpala at sobrang minamahal mo. Salamat po sa Pasko. Salamat, O Diyos, na kayo po'y nagkatawang tao para sa amin. Salamat din po dahil kayo ay mayaman at ang iyong kayamanan ay buong puso mong inilaan para tubusin kami sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Stay blessed, church. See you next Sunday. Merry Christmas. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.